Magandang umaga sa inyong lahat. So bago tayo magpapatuloy sa aking pag-share sa aking bonsai materials na nandito sa aking kapaligiran, so may dalawa akong ipakilala sa inyo na halamang gamot or herbal plant na may kakaibang taglay na paggagamot or pagbigay lunas para sa ating pangangailangan. So puntahan natin. So, ito yung sinasabi kong halaman na or anong tawag nito, plant na nandito sa aking tabi, isang kapayas or papaya. So, ang masishare ko sa inyo, itong papaya ay magandang lunas para sa mga kalyo ninyo sa inyong kamay. Ang gagawin mo lang is kukuha ka ng hilaw ng kapayas, palutan mo, tapos yung may duga na maiwan yun ang ipahid yung bunga sa palad mo or sa kamay mo, matatanggal yung kalyo or kubal. So, may papakita ko sa inyo yung sa kamay ko. Ako ay nagbubonsay na sa ilang panahon, pagtapos wala akong kubal dahil ito ang ginagamit ko, kapayas. Makikita ninyo sa kamay ko, so lagi akong nagawa ng bonsai pero hindi kayo makakita ng kubal or kalyo dahil sa paggamit ko ng kapayas. So yun ang kakayahan na taglay ng kapayas or bisa ng kapayas. So ngayon punta naman tayo sa isang halamang gamot na nandito lang sa akin or sa aming kapaligiran. Tara, puntahan natin. Dito naman, ito ang tinatawag na buyo. Itong buyo ay mabisay itong gamot sa sakit ng puson, sakit ng ngipin. Ang gagawin mo lang dito is i-rub mo lang sa iyong kamay. Pagtapos parang maano na siya, parang i-crumple. Then after that, ilagay mo sa puson mo, mawawala yung sakit sa puson mo. Yung tinatawag nilang gibusaw. So sa ngipin naman, dito sa yung hindi pa masyadong matanda na dahon, ganito din, i-grab mo lang sa kamay mo, tapos ilagay mo sa aping mo or dito sa face mo sa right side kung saan yung ngipin nga sumasakit. Yun ang gamot nitong buyo. At ito naman ay ginagamit bilang tawag yung yung pagpatigas or pagpatibay ng ngipin. So ginagamit ito sa ninuno natin, kasama na nila yung apog at saka yung bunga. So ito yun ang buyo. Ito ang isa sa matagal na ginagamit sa ating mga ninuno at saka may taglay itong kakayahan na makapagagaling sa mga pakiramdam mo sa katawan. So punta na tayo doon sa bonsai or mag-start na tayo magawa ng ating mga bonsai na araw-araw kung laging ginagawa. So proceed. So, itong halaman na ito or itong materials na ito is melindres. So, Tupperware lang ang ginagamit ko. Nagkataon nga may extra pot ako dito na pang beginners or yung tawag yung starting sa ng bonsai. It is a plastic bonsai pot. So, ilipat ko siya dito para maging maganda naman ng kaunti. So ito ang pinakamatanda ko na melindres at saka pinakamalaki ko na itong punuan. So gawin ko dito dahil may mga sangang namatay. So this is my plant here. So it's just an ordinary style of making bonsai, yung natural lang. Ilipat ko lang ito sa magandang pot para di man maibot. Ibot na. Naglock.
So ito ang front ko, this area yung my front ko. So ang gawin ko dito, try ko i-bend ito pababa para hindi tawag mabali, sana hindi mabali. So kaunti pa yung root sa ilalim, so hindi ko na lang ito tanggalan ng ugat, yung lupa na lang para masulod sa itong part na malaki ng kaunti. Tapos rectangle. Yan. So siyempre para hindi masyadong yangkaw, kasi lahat ng mga gawa ko puro yangkaw. Hindi ko na ito lagyan ng soil sa ilalim pa. Diretso na lang sa taas ang soil ilagay ko. Nagkamali na naman ako dahil dapat gi-trim sa din ako before doing repotting. So sobrang excited ako dahil nakakita ako ng pot para sa kanya, tapos napabayaan na ito ng mahabang panahon. So ganito na lang ang nangyari. Yan. So kuha ko ng gunting, tapos simulan ko na itong trabahuin. Tingnan natin kung ano mangyari nito sa isa-isa kong milindres na malaki na ang puno. Ang gawin ko dito is tatanggalan muna ng dahon lahat bago ko i-rewire, tapos tanggalin yung mga sangang wala sa lugar. Then ang i-depolit ko ito. So ito na po, natapos ko na. Pasensya na po, yung nag-time lapse ako kanina, hindi ko pala naon. So ito ang buhay. Itong dito may sanga ito, tapos ito ang pinaka-importante ko para sa lower side. Sana abot dito, kaya lang yun pa ang importante is namatay pa. Then dito naman, itong sanga nito is habain ko sana papunta doon, kaya din nabahali, kaya linagyan ko ng wire. So sa makakaya ko, ito lang nagawa na forma ko sa aking Melendres Bonsai Materials, which is nahirapan ako kasi dali kayo mabali. Then sinubukan ko ng ma-wire. So ito yung itsura niya. Kung may background, sana maganda tignan. So dati matangkad ito, ang ginawa ko, pinaiksi ko, kaya naging ganito. Then napabayaan. So ayan, balik na naman ako trabaho nitong aking Melendres Bonsai Materials. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo about my daily routine of my bonsai here in my place, and also sharing some herbal plant na makitagpuan dito sa aming paligid dito sa aming tahanan. So again, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.